Ngayon ay mainit ang usapan sa loob ng isang branch ng legislative dahil sa patuloy na pagtatalakay kung sino nga ba ang Senate President, kung sino ang pro tempore, at kung sino ang chairperson ng Blue Ribbon. Alam nyo, sa usapin ng iglesia, hindi na po kailangang pagtalunan kung sino ang tagapamuno nito. Maliwanag na siya ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil ang Panginoong Hesus ang nagmamay-ari ng iglesia at namumuno nito, ang iglesia ay nagiging matatag, nagtatagumpay at kinalulugdan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang iglesyang matatag at naninindigan. Samahan niyo po akong buklatin natin ang ating mga Biblia sa Pahayag, chapter 3, verses 7 to 13. Tayo pong lahat ay tumayo. Revelation chapter 3, verses 7 hanggang 13. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at totoong may hawak ng susi ni David. Kapag binuksan niya ang pinto, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, walang sino man ang makapagbubukas nito. Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang aking mga turo at nagiging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makakapagsara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap bilang mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harap ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok ng mga tao, ngunit dahil sinusunod ninyo ang utos kong magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Nalalapit na ang aking pagdating, kaya magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti, upang hindi kayo maagawan ng gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos. Ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, susulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. In verse 13, kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, binasa namin ang pahayag ninyo kay Juan the Beloved. Ito ay isang tunay na mensahe noon at patuloy na magiging tunay na mensahe sa aming kasalukuyang panahon. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na ang mensaheng ito sa Philadelphia ay maging mensaheng tunay sa iglesyang ito. Samahan mo kami, Panginoon, at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Ito ay sinulat ni John the Beloved, at si John the Beloved ay huling apostol na nagpangalat ng Kristyanismo noon sa Asia Minor. Ang Asia Minor ngayon, kasama dyan ang bansang Turkey. Dahil ang mga rehiyon noon ay sakop ng Roman Empire na isang huling malakas na mananakop, patuloy ang pag-uusig sa mga apostol. At ang huling inusig na apostol ay si John the Beloved. At dahil diyan, siya ay itinapon sa isla ng Patmos na ngayon ay nasa bansang Greece. Nung may sulat ang Revelation, ito ay nasa 90 to 95 AD, meaning 95 years ang nakalipas mula noong mamatay, malibing at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay kanyang naisulat muli sa isla ng Patmos at doon ay nagpakita sa kanya, nagpakita kay Juan ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang pangitain. Ang pagpapakita ng Panginoon dito ay sa pamamagitan ng pangitain, iba ito kumpara doon sa 40 days na pagsama ni Jesus
sa kanyang mga alagad. Kung maaalala ninyo, ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus, siya ay inilibing, namatay, inilibing at muli siyang nabuhay. Pero pagkatapos nito, ay kinasama niya pa ang kanyang mga apostol at disipulo. Ibig sabihin, sa loob ng 40 araw, naglingkod ang Panginoon sa kanyang mga disipulo at apostol. Tinuruan niya ang kanyang mga apostol at ang Panginoong Jesus ay nasa glorified body pa lang that time. Meaning, iba itong pagtuturo ni Jesus kay Juan dahil nung tinuruan ni Jesus si Juan, nung sinabi niya itong mga pananalitang ito, this is a vision. Ito ay pangitain, ibig sabihin, it was happened after his ascension. Sa pagkakataong ito, si Juan ay dinala ng Espiritu sa malalim na kalagayang espiritual. At noon, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa espiritual na paraan at doon po nagsimula na ipahayag ni Jesus ang mensahe para sa 7 iglesia at para ipahayag ang mga mangyayari sa hinaharap. At alam nyo, ang mga talatang binasa natin ay mga talata na mismong revelasyon ng Panginoong Jesus kay Juan para sa mga tunay na iglesia na umiiral noon. Partikular ang Revelation chapter 3 verses 7 to 13 ay para sa iglesia ng Philadelphia na ngayon ay nasa bansang Turkey na ang modernong pangalan ng Philadelphia ay Alasehir ngayong panahong ito. Ito ang mensahe ng Panginoong Jesus sa pastor ng iglesia. Ito ang mensahe ng Panginoon sa iglesia ng Philadelphia na patuloy na magiging mensahe ni Jesus sa bawat panahon ng iglesia. Tignan niyo po ang sinasabi sa talatang 7. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at totoong may hawak ng susi ni David. Kapag binuksan niya ang pinto, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, walang sino man ang makapagbubukas nito. Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang mga turo ko at nagiging tapat kayo sa akin. Kaya, nagbukas ako ng pinto para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Tignan niyo po yung sinabi dito, ito ay unang ipinahahatid sa mismong tagapanguna ng iglesia ng Philadelphia, doon sa pastor ng iglesia. Tignan niyo po yung nakalagay sa verse 7, isulat mo ito para sa mga anghel na nagbabantay sa iglesia sa Philadelphia. Itong anghel na ito, kung titignan natin, ay para siyang angelic being na espiritu, a messenger of God sa iglesia. At ito ay tumutukoy sa mga pastor, messenger, tagapagdala. Hindi ito yung guardian angel na bawat isang iglesia o church ay may tigi-tigisang guardian angel. Hindi, isulat mo ito. So ibig sabihin, pinapasulat kay Juan, tao ang magbabasa nito. Pastor ang magbabasa nito, messenger of God na ibinigay sa iglesia. At alam nyo, ibinigay kay Juan yung mensaheng ito, pero nagpakilala kung sino yung nagbigay ng mensahe. Ang sabi rito, ito ang mensahe ng banal at totoong may hawak ng susi ni David. Kapag sinabi nating banal, tumutukoy ito, primarily tumutukoy ito sa ating Diyos. At sinabi rin ng talata, kapag binuksan niya ang pinto, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, walang sino man ang makapagbubukas nito. Alam niyo po, yung mga salita na yan na kapag sinarado niya, walang makapagbubukas, at kapag binuksan niya, walang makapagsasara. Alam niyo, yung talatang iyan ay hango sa Isaiah 22, verse 22. Yung istorya noon ay si Eliakim, isang personalidad sa lumang tipan, ay binigyan ng mataas na posisyon ng kaharian ng Juda. At nung siya'y tumatayo doon, ang kanyang pinalitan ay si Shibna na nangangasiwa sa palasyo ng hari. Ang posisyon niya ay punong administrador or chief steward ng hari.
ibinigay sa kanya ang susi ng sambahayan ni David, key of the house of David. Kaya sabi ng Isaiah 22 verse 22, at ilalagay ko sa kanyang balikat ang susi ng sambahayan ni David, siya ang magbubukas at walang magsasara. Siya ang magsasara at walang magbubukas. Alam nyo mga kapatid, ang mga talatang yan at salitang iyan ay tumutukoy sa otoridad na ibinigay sa isang tao. At ang mga salitang ito na binanggit sa Isaiah 22 verse 22 ay ginamit o inulit sa Revelation chapter 3 verse 7 bilang pagpapakita na ang Panginoong Hesukristo ang may otoridad ng iglesia. Ngayon ang mensaheng pinapadala ni Jesus sa iglesia ng Philadelphia, sino ba naman ako para baguhin ang mensahe ni Jesus? Kaya ito ang mensahe natin. Si Hesukristo ang nag-iisang otoridad ng iglesia na nagpapakilos nito sa bawat kapanahunan. Jesus Christ is the sole authority of the church, directing and guiding her in every age. At meron tayong dalawang puntong titignan ngayong umaga. Una, the divine commendation, ang banal na pagkilala. At pangalawa, the divine victory, ang banal na pananagumpay. Una, divine commendation o banal na pagkilala. Masdan niyo po yung verse number 8 sa inyong mga Biblia. Nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang mga turo ko at nagiging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Tignan niyo po yung sinabi ni Jesus sa unang mga pananalita niya sa verse 8, nalalaman ko ang mga ginagawa ninyo. Ito ay indikasyon ng kanyang sovereign control or authority na walang bagay na lingid sa kanya bilang Panginoon at nagmamay-ari ng iglesia. At binanggit din po yung salita na kahit kakaunti ang inyong kakayahan. Ibig sabihin ng iglesia ng Philadelphia ay maliit lamang at may kaunting kakayahan, little strength. Alam nyo, yung little strength in Greek word is microdynamis, na ang ibig sabihin nito, ang iglesia sa Philadelphia ay walang panlipunang impluensya. Wala silang kakayanan para magpalakas sa gobyerno. Wala silang kakayanan o kapangyarihan para ipakilala na sila ay malakas sa mundong ito. Maliit lamang ang tingin sa kanila ng mga tao at wala silang kahit anong yamang panlupa dito sa mundo. They are just a fraction with no influence in society and no capacity to achieve great things in the eyes of men. They are small in number, lacking in material wealth. Wala silang political power. Wala silang social status. Yet, despite having very little strength, they remain completely to God's word. Kahit kakaunti ang kanilang kakayanan at wala silang kapangyarihan, sila ay matapat na sumusunod sa sinasabi ni Jesus sa kanila. Kahit kakaunti, sabi ni Jesus, sinusunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Ang punto dyan, ang pamantayan ni Kristo sa pagkilala sa iglesia ay hindi ang laki at kapangyarihan nito sa mata ng sanlibutan, kundi ang lalim ng katapatan nito sa kaniyang Panginoon. Kaya kung iniisip mo na ang iglesia ay pinagpala dahil siya'y malaki at maraming bilang, maaari iyon pero hindi yun ang basihan. Ang basihan ay kung papaano ang mga miyembro na kahit maliit ay nagtatapat sa kanyang Panginoon. Sabi dito sa verse 8, sinunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Alam nyo, nung ibinigay kay Juan ang mensaheng ito, ay wala pa ang 66 canonized Bible. Wala pa ang Bibliyang hawak-hawak natin na lumang tipan at bagong tipan.
Ano yung tinutukoy ni Jesus na sinusunod ninyo ang mga turo ko? Ang tinutukoy ni Kristo dito ay ang mga salita niya noong siya'y narito pa sa lupa. Meaning, mga kapatid, maraming taon ang lumipas, pero hindi nawaglit sa puso't damdamin ng iglesia ang mga kautusan, ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Lupa, ibig sabihin, hindi nakalimutan ng iglesyang ito ang mga pangangaral ni Jesus nung siya'y nandun pa. How much more tayong mga kapatid? Ang salita ni Kristo araw-araw, minu-minuto ay nasa sa atin. Kaya sana, huwag man lang mapasok sa ating isipan na nakakalimutan natin ang kanyang kaisipan at kautusan. Dahil ang iglesia ng Philadelphia, kahit taon ang lumipas, nananariwa at nananatili sa kanilang puso ang mensahe ni Jesus. Yan ang iglesyang kinalulugdan ni Jesus. Whether facing trials or in the very midst of them, the church of the Lord will remain faithful to His Lord. And part of being faithful to Christ is our worship of Him. Some might say, or some people say, the Reformed worship is boring. True. For others, it is boring because it is plain worship, plain reading of the Word, singing hymns, and no flowery words. However, we must understand that the answer to our boredom in worship is God Himself. Alam nyo, noong 1533, nagkaroon ng paghihiwalay ang Church of England at ang Roman Catholic Church. Dahil si King Henry VIII ay gusto niyang iwanan ng kanyang asawa at magpa-divorce at nagpaalam siya sa Papa, pero hindi pumayag ang Papa, kaya ang ginawa niya bilang hari ay isineparate niya ang Church of England. So naging magkahiwalay ang dalawang simbahang ito sa otoridad. At habang tumatagal ang iglesia o ang simbahan ng Inglaterra o ang Church of England ay nagpatuloy pa rin sa practice bilang Roman Catholic Church. Pero dahan-dahang tinuturuan ng Panginoon ang hari ng Inglaterra, kaya naglagay siya doon ng archbishop o pastor at ang kanyang inilagay ay si Thomas Cranmer. At alam niyo ang ginawa ni Thomas Cranmer, hindi niya sinundan ang tradisyonal na turo ng Roman Catholic Church. Sa halip, ang kanyang itinayo sa iglesyang iyon ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang itinuro bilang otoridad ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga salita. Alam nyo, hindi sukatan ng kahit anong basihan sa mundong ito upang maituring na nagtatagumpay at pinagpapala ang isang iglesia maliban sa katapatan. Kaya ang hamon, mga kapatid, naway maging gaya tayo ng iglesia sa Philadelphia. Kahit kakaunti ang kanilang kakayahan, kahit kakaunti ang ating kakayahan, ang mahalaga ay mayroon tayong katapatan sa Kanya. At dahil dyan, maaaring buksan ng Panginoon ang pintuan ng pribilehiyo. Narinig nyo kanina na kapag binuksan niya, walang makapagsasara, kapag sinarado niya, walang makapagbubukas. Tumutukoy ito sa otoridad at tumutukoy ito sa pribilehiyo ng pag-iibanghelyo. Dahil ang iglesia ng Diyos ay nagiging tapat na iglesia, pinagkakatiwalaan siyang ipangaral ang ibanghelyo ni Jesus. Kaya kumusta ka, kaibigan? Handa ka bang iwanan ng kasinungalingan para sa Diyos at maging tapat? Handa ka bang isuko ang maling relasyon sa mundo at kanino man para sa Diyos? Are you ready to renounce your sins and turn away from a life of wrongdoing and commit yourself to living faithfully before God? Katapatan. Handa ka bang iwan ng maling gawa at maling gawi ng iyong buhay alang-alang sa Diyos at katapatan? The divine commendation. Pinuri ni Jesus ang iglesyang ito, hindi dahil sa malaki sila, hindi dahil sa meron silang kakaunting bilang, kundi dahil sa kanilang katapatan. At sana ganyan din tayo, mga kapatid. Kung dadalo ang Panginoong Jesus dito at magbubukas ng pintuan,
Sana'y hindi lang lamig ng aircon ang madama niya, kundi ang init ng katapatan ng kanyang iglesia. The divine commendation. Pangalawa, the divine victory, ang banal na pagtatagumpay. Sabi ng verse 9, makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap bilang mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Ibig sabihin, ang iglesyang ito ay may kinakaharap na pagtutol at pag-uusig. At ang mga umuusig sa kanila ay ang mga Hudyo, mga tunay na mga Hudyo, na napaguri ang mga tao ng Diyos, pero ang mga taong ito, ang kanilang puso ay laban sa iglesia ng Philadelphia. Ang kanilang puso ay laban sa Kristyanismo. Kaya ang description sa kanila ni Jesus, mga kampon ni Satanas. Masdan ninyo ang sinasabi muli ng salita ng Diyos, paluluhurin ko sila sa harap ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Meaning mga kapatid, yung ibig sabihin ng paluluhurin sa harap ng iglesia ng Philadelphia, ang mga kalabang iyon, ibig sabihin nito ay may pananagumpay na ipinagkaloob ang Diyos sa kasalukuyang pagsubok na nararanasan ng iglesia. Pinagtatagumpay ka niya, pinapatatag o pinalalakas ka niya dahil mahal ka niya. Yun ang sabi ni Jesus, nalalaman ninyo na mahal ko kayo. Kaya mga kapatid, nagtatagumpay ka sa bawat hamon ng buhay dahil kay Jesus, dahil mahal ka ng Panginoong Jesucristo. Diba, sabi sa scripture, sa Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors. Alam nyo, sa original Greek word, yung salitang we are more than conquerors ay hypernikumen, na ang ibig sabihin ay overcomers, victorious. Alam nyo, may mga pagtatagumpay na wala kang gagawin, na nakatayo ka lang at maya-maya nagtagumpay ka na, pero alam nyo, iba ito. Kapag sinabi nating hypernikumen, ito ay may kaugnayan sa word na conquest. Yung conquest ay ginagamit bilang mananakop. Kapag ikaw ay sundalo nung panahon na yon, kapag nasakop mo ang isang lugar, hindi mo lang nasakop at nakuha yung mga gamit, kundi ikaw din o pagmamay-ari mo na yung lupain na yon, merong pagtatagumpay. Alam nyo, ang iglesia ay hindi lang basta nananalo. Binibigyan ito ng Diyos ng umaapaw at permanenteng lakas at proteksyon laban sa anumang pag-uusig. There is a triumph for every Christian who suffers persecution for the name of our Lord Jesus Christ. At hindi lamang pananagumpay sa kasalukuyang pag-uusig, kundi sa mga darating na panahon. Mayroong pagtatagumpay sa bawat matapat na iglesia sa mga panahong darating. Kaya ang punto dito, walang panahon na hindi magtatagumpay ang isang tunay at tapat na iglesia ng ating Panginoong Hesus. Binabanggit po sa mga talata kanina na hindi lang pansamantala yung suliranin na kaya nilang pagtagumpayan, kundi darating ang panahon na magkakaroon ng matinding pagsubok, hindi lang ang iglesia natin ngayon, kundi ang mga susunod na henerasyon, ang mga magiging pastor, ang mga magiging miyembro ng iglesyang ito ay haharap sa matitinding pagsubok. Pero mapagtatagumpayan ito ng iglesia. Walang panahon na hindi magtatagumpay ang isang tunay at tapat na iglesia ni Jesucristo. Alam nyo, kapag binag-usapan ang Baptist history, mayroong malalim ito na kasaysayan. Hindi lang ito lumabas kahapon o kamakailan. May malalim itong pinanggalingan. At alam nyo, itong mga Baptist nung unang panahon ay dumaan sa makasaysayang pag-uusig bilang isang iglesia. Gayon pa man ang Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay nananatili pa rin hanggang ngayon sa modernong panahon. Hanggang ngayon nag-e-exist ang mga mananampalataya. Katunayan lamang na may pananagumpay na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat iglesia, sa bawat miyembro nito.
na umiiral sa bawat panahon. Alam nyo, meron tayong aawitin ang pamagat ng mensaheng ito, ng awit na ito. Ito ay isang hymno, The Church One Foundation. Ang lyrics ay isinulat ni Samuel Johnstone noong 1866 at isinulat niya ang hymno at nagpapahayag na ang iglesia ay mananatiling matatag kahit may pag-uusig at mga pagsubok. Sabi niya dito sa lyrics, Tagalog-English ito, "Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore. Till with the vision glorious, her longings eyes are blessed. And the great church victorious shall be the church at rest." Sa gitna ng dusa at mga pagsubok, ang ingay ng digmaan at pakikibaka, hinihintay niya ang ganap na pagdating ng walang hanggang kapayapaan, hanggang sa masilayan niya ang maluwalhating tanawin na siyang ninanasa ng kanyang mga mata, at ang dakilang simbahang nagwagi ay magiging simbahang namamahinga sa piling ng Diyos. Ang ibig sabihin, anuman ang persecution, anuman ang gerang danasin ng iglesia, ang kanyang magiging kapahingahan sa bandang huli ay ang kanyang Panginoon. Anong pag-uusig at malimlim na kalagayan ang mayroon ng Palayan Baptist Church? Anong pag-uusig? Anong pagkatakot? Anong kalungkutan? Anong kabigo ang personal ang dinadanas mo? Maaaring may pag-uusig ka mula sa iyong asawa, mula sa iyong pamilya, mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Marahil ang mga bagay na yan ay nagre-resulta ng pagkatakot, nagre-resulta ng kalungkutan, at posible na nararamdaman mo ngayon ang kabiguan. Anong hinanakit, anong kahinaan ang iyong pinagdadaanan? Mga kapatid, kay Hesukristo may banal na pananagumpay. There is divine victory in every trial, in every challenge faced in every church, because Christ is the head of the church. He reigns with absolute authority. At sa tapat na iglesia, mayroong banal na pagkilala, mayroong pananagumpay, and no opposition can prevail against His church. According to Matthew 16:18, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." And the Bible says in verse 13, "Kayong may pandinig, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia." Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, ang inyong mensahe ay tunay na nagpapakita ng iglesia ng Philadelphia ay isang iglesyang matatag. Bagamat sila ay kakaunti at posibleng mahina sa mundong ito, pero sila'y kinalulugdan mo, Panginoon. May divine commendation ka sa kanila. Kinilala mo ang iglesyang ito. At bukod, Panginoon, sa pagkilala mo sa kanila, ang iglesyang ito, Panginoon Diyos, ay pinagtatagumpay mo sa bawat suliranin ng iglesia. Dalangin ko po, Panginoon, na sana'y gayon din ang iglesia ng Palayan Baptist Church. Kami ay maging matapat sa iyong salita. Kami ay sumunod sa mga kautusan ninyo. Nang sa gayon ay tignan mo din kami bilang isang matapat na iglesia. At batid mo, Panginoon, na bawat miyembro ng iglesyang ito ay may kanya-kanyang persecution, pagsubok na pinagdaraanan, posibleng nakatambay kami sa kasalanan. Pero dalangin ko, O Diyos, ang tunay na pananagumpay. At bukod sa mga kasalanan na mayroon kami, may mga pag-uusig kami sa labas at loob, Panginoon, ng aming buhay. Pero may tiwala kami sa iyo, O Diyos, dahil mahal mo kami at kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Salamat, O God, at kayo po ang patuloy na mamutawi sa puso't damdamin ng iglesyang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.